Isang soccer match ang nagaganap at nasa kamay ni Golden Leg Fang ang huling pagkakataon para manalo. Ang lahat ay umaasa na papasok ang kanyang sipa pero ito ay napakalayo at mistulang sinadyang hindi papasukin. Sa galit ng mga tao ay pumasok sa field at pinagsisipa siya hanggang sa mapilay. Maraming reporter ang nagtatanong kung anong sikreto ni Han sa pagiging magaling na soccer player at coach sa loob ng 5 taon. Sa pagpasok ni Han ay bumungad si Fang bilang assistant sa loob ng 20 taon, sa pagkakataong ito gusto na niyang maging coach at kung ano ang nakasaad sa pangako ni Han sa kanya noon nang ibenta niya ang laro kapalit ng pera. Ngunit nilait lang siya nito at tinaggal pa sa trabaho. Habang nanunood siya ay isang basurero ang kumuha ng atensyon niya, na Sing nilapitan niya ito at tinanong kung anong ginagawa niya. Ito ay natutunan niya mula sa palabas ni Bruce Lee. Pinaliwanag niya ang maaring maiwasan na aksidente kapag natutunan ang kung fu. Paalis na si Fang nang nagalit ito sa sinabi ni Sing at binato ang hawak nito na lata ng beer. Nagulat ito sa pagsipa ni Sing, sa inis niya ay hindi niya ito pinansin. Si Sing ay papalapit na kumakanta sa babae na si Mei na nagmamasa ng tinapay. Dinidistract niya ito para makakuha ng libreng tinapay. Sa ilang ulit niya ng pagkuha ay siningil siya nito. Kulang ang pangbayad niya kaya iniwan niya ang butas-butas niyang sapatos. Pinuntahan niya ang kanyang kapatid na si Ironhead na nagtratrabaho sa bar na isip niyang gamitin ang pagkanta at pagsayaw para pasikatin muli ang kung fu. Sila ay nag-perform sa bar ngunit hindi ito nagustuhan ng mga tao at binato sila ng bote. Lumabas sila ng bar para ituloy ang pag-aaway samantala habang umiihi si Fang nakita niya ang lata na sinipa ni Sing. Binunot niya ito mula sa pader at bumungad ang pag-aaway. Ang mga mayayabang na lalaki ay napalitan ng takot ng pagsisipain niya ito gamit ang bola ng soccer. Habang umiinom si Sing ay sumulpot si Fang at tinignan ng tuhod niya. Namangha ito at sinabing ang kung fu ay pwedeng gamitin sa paglalaro ng soccer. Si Sing ay gustong matuto ng soccer pero wala siyang sapatos kaya binalikan niya ito kay Mei. Sa pagbalik sa kanya ay wala na ang mga butas nito. Pinuntahan niyang muli si Ironhead para alukan na maglaro ng soccer ngunit ayaw na siya nitong makita dahil sa gulo na ginagawa nito. Kaya inisa-isa niya ang kanyang kapatid na kumbensihin na maglaro ng soccer ngunit lahat sila ay may kanya-kanyang dahilan. Nawawala na siya ng pag-asa dahil hindi niya nakumbinsi ang mga ito pero ilang saglit ang lumipas dumating ang lahat ng kanyang kapatid. Nagsimula na silang mag-training, sa umpisa ay hindi ito naging maganda. Sa unang pagsipa ni Sing ng bola ay halos hindi na ito bumaba sa lakas, kaya kailangan niya itong kontrolin. Kinuha ni Golden Leg ang itlog ni Weight Vest, binato niya ito kay Sing, sa unang subok ay nabasag ito, siya namang patakbong paglapit ni Weight Vest at kinain ang itlog. Hinila nila ito papalayo, binatong muli ni Fang ang pangalawang itlog, ito ay nabasag sa pantalon ni Sing, papalapit ito sa kanya kaya binato niya ang isang itlog sa bunganga ni Iron Shirt. Ito ay nagmistulang halikan. Ang training nila ay umuusad na, napatigil ang lahat nang makita nila ang napakagandang pagsipa ni Sing. Nagkaroon sila ng practice sa hindi kilalang koponan. Ang iba pa sa mga ito ay mga nakaaway ni Sing sa bar, bago pa man magsimula ang laro nahulog ng captain ng kalaban ang isang bakal. Nakay Weight Vest ang bola at pinasa kay Iron Shirt at pinasa kay Sing. Bago pa man masipa ni Sing ang bola ang lahat ng paa ng kalaban nila ay pasipa sa kanya. Ang laro ay nagmistulang digmaan, kaya surrender na ang isa sa kapatid ni Sing, ngunit ang kalaban ay hindi pumayag. Pinalagay nito ang underwear sa ulo ni Ironhead, samantala naamoy ni Sing ang pagbabalik ng kanyang mga kapatid na patigil ang lahat. Ang mga skill ng kanyang mga kapatid ay makikita. Sa huling atake ng kalaban ang lahat ng sapatos nila ay binato kay Empty Hands, nasalo niya ito lahat at binato kay Sing, sinipa niya ito na sanhi ng pagtumba ng lahat ng kalaban. Nagpasalamat ang magkakapatid sa pagbabalik nila, ganun na rin si Fang bilang kanilang coach. Ang mga naging kalaban nila ay gusto nang sumama sa kanilang koponan. Habang nagpapalakas ang team ni Han gamit ang mga advance na machine, isang tawag ang natanggap niya na si Golden Leg ay sasali sa competition. Kaya pinuntahan niya ito para makumpirma. Pinayagan niya itong sumali sa pag-aakalang walang kwenta ang team na nabuo ni Fang. Pinuntahan ni Sing si Mei para magpasalamat sa pag-ayos sa sapatos niya. Dinala niya ito sa store at pinakita ang magagandang damit. Nangako siya na bibilhan niya si Mei. Naganap na ang una nilang laban, mabilis silang nakascore kung saan akala ng kalaban ay naghahalusinate sila. Ginawa na ng kabilang team ang lahat ng kanilang makakaya para hindi makagol. Hindi nila kinaya ang lakas nito kahit pa ang mismong player ay nasasama sa goal. Dahil sa ganda ng laro nila mabilis na nakarating kay Han ang balita. Sa patuloy nilang paglalaro tumaas na ang kanilang kasikatan at ang bawat kalaban ay kanilang winuwasak. Dahil sa pagpapalakas ng loob ni Sing kay Mei ay nagtungo siya sa salon para mag-ayos.
Samantala ang team ay nagpapakasaya sa kanilang mga naging pagkapanalo at sa success ng buong team. Sila ay nasa store kung saan nagtatrabaho si Mei. Nakita ni Sing si Mei na ibang-iba na sa dati niyang mukha. Nagtanong si Mei kung gusto ba siya ni Sing ngunit kaibigan lang ang turing ni Sing kay Mei. Nag-offer si Mei na aayusin niya pa rin ang sapatos ni Sing pero si Sing ay tinaggihan ito dahil may kakayahan na siyang bumili ng marami nito. Ang laban nila para makarating sa finals. Ang kalaban ay sobrang aggressive, nagmistulang isa laban sa lahat ngunit napagod na lang sila hindi pa rin nakakagol ang mga ito. Samantala binato lang ng goalkeeper ng Shaolin team ay pumasok agad. Tumuloy na sa finals ang Shaolin team at nagkaroon ng pag-uusap si Han at si Golden Leg Fang. Kagaya ng dati ay inoferan muli siya na ipatalo ang laban. Bago magsimula ang final si Sing ay pumunta sa store nila Mei pero hindi niya ito natagpuan doon. Nalaman niyang ito ay tinanggal dahil ang kanyang ginagawang tinapay ay umalat. Mula sa lapag ay nakita niya ang isang tinapay. Tinikman niya ito at naisip niya ang naging dahilan ng pag-alat ng tinapay na gawa ni Mei. Magsisimula na ang finals kalaban ng Team Devils. Sa una ay nagsimula silang umaatake. Sa pagsipa ni Sing ay pinigilan lamang ito ng walang kahirap-hirap kaya binalik ng goalkeeper kay Sing ang bola. Sa pangalawang tira ay nasalo pa rin ito ng kalaban. Sa pangatlong pagkakataon gamit ang buong lakas ay ganun pa rin ang kinalabasan. Si Han ay patawa-tawa lang na parang alam niyang mananalo sila ng madali. Ang kanyang team pala ay nagturok ng drugs sa kanilang mga katawan. Sa pagbato ng goalkeeper ng kalaban sa lakas ay naitumba niya ang goalkeeper ng Shaolin team. Sa sunod na pag-atake lumipad si Empit Han sa lakas ng sipa ng kalaban. Sa pangatlong pagkakataon na pag-atake ng kalaban ito ay nagmimistulang nag-aapoy na kanyang sanhi ng pagbagsak. Lumapit ang kalaban at sinipa siya sa mukha at tumilapon. Sa pagsigaw ni Han nalaman nila na ang plano niyang pagpilay sa buong team, bayad ang mga referee kaya tuloy lang ang laro. Ang Devil team ay patuloy sa pananakit sa mga player. Halos lahat ng player ng Shaolin team ay may injury. Bago pa man maubos ang kanilang team nagkaroon ng halftime break ngunit marami sa mga player ng Shaolin team ay umalis dahil sa takot. Halos mag-away-away sila. Kapag nawalan pa sila ng isang player ay madi-disqualified na sila. Pumalit na goalkeeper si Iron Shirt. Nagpatong-patong sila para depensahan ang sipa ng kalaban ngunit nagmistulang mga bowling pin sa pagtilapon. Ang lahat ay nakatemba at ang mga kalaban ay nasa harap ng goalkeeper. Sila ay nagsimulang sumipa ng paulit-ulit hanggang sa mapigilan ni Iron Shirt ang bola. Nagkaroon ng pagkakataon ang Shaolin team sa pagsipa ni Sing ngunit nandaya ang kalaban at inalog ang bakal nito. Sumisigaw si Han na gamitin na ang huling atake. Napakalaking puwersa ang ginamit sa pagsipa ng kalaban. Nagawa itong pigilan ni Iron Shirt ngunit ang puwersa nito ay hindi niya kinaya. Ang Team Shaolin ay kulang na ng player. Sa mga oras na ito ay wala na silang pag-asa pero dumating si Mei para sumali sa Team Shaolin bilang isang goalkeeper. Nakita ni Mei na sira ang sapatos ni Sing kaya inabot nito ang dating lumang sapatos niya. Si Mei ay tumama sa bakal ng goal habang naglalakad at paglingon niya ay katabi niya ang goalkeeper ng kalaban. Sila ay napanghihinaan na ng loob. Sinipa ni Mei ang bola ngunit napunta agad ito sa kalaban, isang malakas na puwersa ng pagsipak pero napigilan lang ito ni Mei gamit ang Tai Chi. Ang lahat ay nagulat binato ni Mei ang bola sa taas at siya namang pagtalo ni Sing ng buong lakas, isang malakas na pag-atake na nagmistulang tornado na winawasak ang mga player ng kalaban. Si Han ay asar sa kanilang pagkatalo, napatid siya at nagpagulong-gulong sa hagdan. Ang Shaolin team ay nag-celebrate ng kanilang pagkapanalo. Kalaunan, si Han ay nakulong sa paggamit ng drugs para sa kanyang team. Samantala si Sing ay nagjo-jogging, natuwa siya nang makita niya na ginagamit na ng mga tao sa kanilang pang-araw-araw na buhay ang Kung Fu. Please like, share and subscribe for more video updates.